Hello guys, kumusta na po kayo? Kumusta na po sa mga subscriber po natin dyan at sa lahat po ng mga nakapanood po ng video po natin ngayon. So wala po tayong ginagawa ngayon kundi mag-reaction video po tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Particularly ang mangyayari po sa September 21, 2025. Ano nga ba? Magkakaroon nga tayo ng sinasabi na abay, EDSA Revolution 3. 16 orders ako ngayon. Galing, di ba? 16 orders. Ngayon guys, payag ba kayo na patalsikin ang mga namumuno ngayon sa ating bansa? Particularly na the president. Di ba? Because of these issues, particularly, specifically, the flood control project anomaly, which maraming involved na mga government officials natin. Ang iba nga nadadawit, ang iba senador pa. Ang iba naman mga engineers, contractors na hindi lang milyon ang kanilang ninakaw o kinuha sa pondo ng gobyerno, kundi billion of funds, di ba? Kawawa ng taong bayan, mga mahal na kababayan. Kung lahat ng ginamit nila, ninakaw nila, sinugal nila, di ba? Pinatalo nila sa sugal. Kung idinagdag na lang yan sa sahod ng mga employee, ng mga Filipino workers natin, siguro natuwa pa ang taong bayan, di ba? So, payag kaya kayo mga mahal na kababayan na magkaroon ng EDSA Revolution, People Power EDSA Revolution, this coming September 21, 2025. Birthday ko pa. Natuon pa sa birthday natin, mga mahal na kababayan. Ay, paki-comment na lang kung sino ang gusto na talagang palitan ang namiminuno sa bansa natin. Kasi alam naman natin na the Philippines is a democratic and republican state. The power emanates from the people. The people really choose the person, the president, any offices, anyone who want to be a servant of our nation. Sino ang nagpipili diyan? Of course, none other than we, the people of the Philippines. Kaya ang taong bayan din ang may kapangyarihan para patalsikin sila sa kanilang pwesto. Lalo na kung nakikita ng taong bayan na talagang yung graft and corruption at yung ginagawa nilang pamumuno sa bansa ay hindi na maganda at hindi na nakakabuti po sa atin. So, dahil tayo ay nasa Republican and Malaya, we are Philippines as a Republican state. Ang tawag doon, basta the people, the power emanates from the people. Tayo ang may kapangyarihan para patalsikin sila. At tayo din ang dahilan bakit nakaupo sila diyan sa pwesto. Ito na mga kababayan po natin na mga nakaupo na sa pwesto, ang ginagawa nila, they are abusing their authority. Di ba? Ginagamit nila ang kanilang otoridad, ang kanilang kapangyarihan para gumawa ng mga krimen, mga krimen na hindi naman dapat. Eh sana naman, hindi natin wala tayong pinopunterya dito, wala. Kasi may iilan din ng mga magagandang government employee, may mga magaganda, may mga mababait din, may mga mabubuti din tayong mga tagapaglingkod bayan na talagang they are doing their job, they are doing their duty conscientiously and syempre devotedly. Yung pinapatama natin dito yung mga buhay sa gobyerno na ang ginagawa nila is ang nakawin ang pondo ng gobyerno ng pamahalaan natin. Kaya mahiya naman kayo. Tingnan nyo, marami na ngayon ang lumalabas sa mga social media na mga hindi magandang image ng Pilipinas. Kaya tingnan nyo sa halip na pautangin tayo ng ibang bansa, anong gawa? Dinecline yun. How many, billion yun eh. Hindi na inaproban ang Pilipinas dahil dyan. So, mga mahal na kababayan, ang masasabi ko lang, deserve. Di ba nakakahiya na sa ibang bansa na lahat ang laman ng balita sa Pilipinas, within the Philippines, yung corruption na matinding corruption, di ba? Kaya walang improvement, wala talaga. Wala na tayong budget sa this coming 2026. Pag ganyan lagi ninanakaw, pinapatalo sa tugal, lahat na lang buaya, o di ba? Wala na talaga.
No future na. This nation cannot be great again. Sabi na nabati ko. This nation cannot be great again. Samantalang sinabi ni Marcos dati, ng ama ni Ferdinand Marcos si Senior, that this nation can be great again. But today, what do you think? Diba? Can our nation be great again? Pag hindi napalitan lahat ng mga buhaya dyan sa pamahalaan natin, this nation will never be great again. It will be worse and worse and worse. Dying. Diba? Mamamatay lahat ng mga Pilipino sa gutom, sa hirap. Walang improvement. Walang mangyayari. O tingnan nyo, dito lang ha, I will give an example. Sa ibang bansa, the salary of a teacher. Teacher muna ito, mag-focus tayo sa teacher. Ang salary sa ibang bansa, particularly in Taiwan, pag teacher 1 ka lang doon, nagtuturo ka, hindi ka nang gumagawa ng lesson plan, wala ka nang ginagawa kung ano-ano pang mga programs diyan. Ang gagawin mo na talaga, you are going just to teach, to talk. Magsalita ka lang, magturo ka lang, hindi ka na magko-compute ng mga grades, hindi ka na maggagawa ng mga materials. You are provided with this educational materials, laptop, mga ginagamit sa when carrying out the learning process. In carrying out the learning process. Anong ginagawa? Laptop, provided na lahat ng mga materials, educational materials, ibinibigay nila. But, tingnan nyo ha, ang sahod doon, alam nyo ba kung magkano? Umaabot lang naman ng 100,000 plus. Ang iba nga, 170. O, imagine, 170. Samantalang dito sa atin, Diyos ko, napakababa. Bakit? 30,000? My God. Ganun lang. Tapos, ang mahal ng, guys, ang asim. Ang mahal ng kuryente. Kaya nga, I do appreciate yung batas na ginagawa nitong si Senator Marcolita na sana gawing libre yung yung energy consumption, yung mineral ko, masil ko, 'di ba? Na pag lumampas sa 2,000, yun ang yung lampas 2,000, yun lang ang babayaran mo. Pero pag hindi ka umabot ng 2,000 ang consume mo in just 1 month, then libre na yun. Malaking tulong po yan sa mga mahirap. Isa na nga, yung kinurakot na mga pera ng pondo na yun, ginamit na lang dyan. Diba? Mahirap, gumagawa sila ng mga batas, tapos, yung iba na gumagawa ng batas, they are responsible also for breaking the laws that they made. Diba? Nakaka-English tuloy tayo. Walang improvement ang Pilipinas. Kaya shoutout na lang sa lahat ng mga kababayan natin dyan na nahihirapan sa buhay. Pagpatuloy nyo lang yan, mga mahal na kababayan. Habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may pag-ibig. Let us be united, together as one. Let us fight for our rights. Diba? Let us help the Philippines to be great again. At mangyayari yan if every Filipino unites. Ganun lang naman yun. At dapat na alisin ang mga buaya, all the crocodiles in the government must be terminated, must be decapitated, must be imprisoned, must be punished forever and ever. Amen. That's all.